sariling kapakanan. Ito po ang kaninang binasa natin sa Lamentation 3 na kung sa usapin na sa pag-ibig ni Kristo, sa pag-ibig ng Diyos, ang kanyang awa, ang kanyang mercy ay palaging bago every morning. Kung tayo, meron tayong span of 1 year, sige, next year na ako magbabago. Minsan natin naiisip yun, no? Pag nasa March pa lang, ayaw natin gawing magbago tayo, next year na lang, dadaling ko na lang para sa next New Year's resolution ko. Pero ang Panginoon, binibigay sa atin ang kanyang pag-ibig, ang kanyang awa afresh every morning. Dito tayo nagkakaroon ng pag-asa. Dito tayo humuhugot ng kagalakan every time na tayo ay gumigising, every time na tayo ay bago matulog sa gabi, na itong natanggap natin na pag-ibig ng Diyos, awa ng Diyos at grasya niya sa bawat araw na tayo ay nabubuhay ay palaging bago. Hindi ito i-recycled. Hindi ito parang pag napuno na or parang battery na lowbat na ang grace ng Panginoon, next na lang, next ulit. So, hindi po, no? Ang kanyang pag-ibig ay very extravagant. Ang kanyang pag-ibig ay patuloy at nag-uumapaw sa bawat mga tao na nananampalataya sa kanyang anak. Kaya ito ang ating topic ngayon, the demonstration of God's saving love sa lahat ng mga believers or nananampalataya kay Kristo. Tayo manalangin. Muli, Panginoon, kami ay nananalangin. Tulungan mo kami na maunawaan ang inyong mensahe. Nawa ay maging simple po ito at may apply po namin sa aming buhay, lalo na sa konteksto ng local church. Nawa ay mag-cause ito ng paglago namin at hindi confusion, Panginoon, at ikaw ang mag-glorify sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Okay, so yun nga. Demonstration of God's saving love. So, ang last sermon natin sa chapter 5, verses 1 to 5, nakita natin doon yung glorious benefits ng justification by faith in Christ. Nakita natin yung realidad ng blessings or glorious benefits na nasa sa atin ngayon. Itinuturo sa atin na itong mga spiritual blessings na na-receive natin, though mga theological truths, or dapat natin mga parang dapat nating i-memorize, hindi lamang dapat pang-isip lang to or sa ating mga ulo. Ito rin dapat ay hindi natin tinitignan isang mga prinsipyo o konsepto lang, pero ito ay mga bagay mismo na magagamit natin sa mga pang-araw-araw nating pamumuhay. In short, ito ay practical. Ito yung mga pangangailangan natin sa ating paglakad kay Kristo. Itong mga glorious benefits na ito ay nagbibigay sa atin ng comfort sa mga oras na mayroon tayong trials, dahil these truths, while facing sufferings, will help us to go on and on and on. Okay? These truths will encourage and strengthen us para mag-persevere. Remember, when God gave Himself to us, He gave His whole and full self to us. We now have peace with the Father. We have now access through the Son, and we now have the love poured out by the Holy Spirit. Meaning, knowing these benefits na meron tayo, talagang may hope, may pag-asa. Na kahit anong situation pa natin, alam natin na may pag-asa tayo sa Panginoon. Kahit nasa kahirapan tayo, may pag-asa tayo sa Panginoon. At iyon ay ang kanyang future and blessed glory. Ang kanyang blessed hope. With these trials, God empowers us by His Spirit para tayo ay mamolde ayon sa pagkakadesenyo natin. Di ba, kung palagi natin itong i-meditate, itong mga na-receive natin ito through our faith in Christ, ito yung mag-fuel sa atin para mag-rejoice. Not just in times of victory, but we rejoice also in times of trials. Ito yung purpose ng Lord niya. Kaya, ito ang purpose ng Lord sa atin. Kaya niya gustong malaman natin itong mga truths na ito para ma-remind tayo na personal at intention ang kanyang relationship. Pagdating sa atin, intentional. Iba yung kanyang relationship na sa atin, no? Versus sa ibang mga creation.
Ang relationship natin sa Kanya ay tunay. Imagine, He is our divine Father and we are His children by the virtue of our union in Christ. Since nalaman natin ang mga glorious benefits na ito na binigay niya sa atin, susunod natin titignan kung saan nakaugat itong pag-asa na to. Itong mga glorious benefits na ito. At ito ay ang pag-ibig ng Diyos. Dito nakaugat lahat. Kaya ang title natin ngayon, The Demonstration of God's Love. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng passages natin ngayon from verses 6 to 11. Romans 5, 6 to 11. For while we were still weak, at the right time, Christ died for the ungodly. For one will scarcely die for a righteous person, though perhaps for a good person one would dare even to die. But God shows His love for us in that while we were still sinners, Christ died for us. Since therefore we have now been justified by blood, much more shall we be saved by Him from the wrath of God. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son, much more now that we are reconciled, shall we be saved by His love. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. So according kay Stephen Lawson, itong binasa natin, itong Romans 5, 6 to 11, ito ang John 3:16. This speaks about the amazing, the extravagant, the great love of the Father towards the sinners. Ito yung basehan kung bakit may justification. It is His love. Ito yung basehan kung bakit may election. It is His love kung bakit may predestination. Remember sa Ephesians 1:4, we are chosen in Christ in love. We are predestinated to be His adopted children. Kaya may mga ganito tayong mga benefits because of His love. Kung bakit may redemption, dahil may pag-ibig ang Diyos sa atin. Kung bakit may forgiveness, dahil ang Diyos ay mayaman at may nakamamanghang pag-ibig. From what we read, we can ponder 2 points this morning. Number 1, God manifested His astonishing love in the death of Christ to rescue hopeless humanity. At number 2, Christ, through His death, brings reconciliation that secures the salvation. Dito muna tayo sa first point. God manifested His astonishing love in the death of Christ to rescue hopeless humanity. Sobrang haba, sorry po. Ipinakita ng Diyos ang kanyang labis na pag-ibig sa kamatayan ni Kristo upang iligtas ang walang pag-asang sangkatauhan. Ang usapin regarding sa pag-ibig ng Diyos ay isa sa mga nami-misunderstood na doktrina. Karamihan sa churches ngayon ay hindi na naituturo ang tunay na pag-ibig, ang biblical sense ng love of God. May mga nagtuturo na they negate God's love God's wrath kasi God is love. Hindi fitting according to them, hindi fitting ang character sa character ng Diyos kung siya ay may puot. Parang hindi pwede, no? Kasi siya ay pag-ibig tapos may galit. Minsan pa ang nangyayari, ang malaking misconception sa atin, mahal ka ba ng Diyos? Natural, Diyos siya. Di ba naisip mo parang ang dating, automatic, ang Diyos ay nagmamahal. Kahit wala ka sa Kanya, ikaw ay mahal. Yes, we are loved by Him through His creaturely love. Yung Kanyang benevolent love, yung Kanyang complacency love. Pero yung salvific love na pinag-uusapan natin dito, yun ay hindi mananampalataya. Di ba sabi nga sa John 3:38 na ang lahat ng wala kay Kristo, ang wrath ng Diyos ay nagre-remain or nag-a-abide dun sa tao na yon. So by default, galit ang Panginoon sa makasalanan at sa kasalanan. Yes.
Mahal niya ang creature, ang creation, pero galit siya sa makasalanan. No way na magkaroon sila ng pagkakasama. Kasi siya ay banal at unholy ang mga tao na ito. Kailangan nila ng isang mediator para sila ay tanggapin. Kaya ito yung mga naiisip na mga nasa isip ng mga tao ngayon ng mundo na by default mahal ng Diyos ang mundo, totoo naman, pero hindi sa salvific na paraan. Yung pag-ibig na nagsisave. Okay? So, kung naintindihan natin yung limited atonement or election, doon natin ma-appreciate ang pag-ibig ng Diyos na bakit meron pa siyang pinili, bakit meron pa siyang pinagkamatayan. Okay? Kung meron naman palang pupunta sa impyerno, ibig sabihin, di ba? Nakikita natin ang pag-ibig ng Diyos ay para lang doon sa mga elect, sa kanyang mga piniling mahalin at makatanggap ng kanyang pag-ibig para manampalataya kay Kristo at kanyang bibigyan ng panibagong buhay at nature. So ito yung ating pinanghahawakan, ito yung lente natin na hindi natin ninenegate ang God's wrath, ang puot ng Diyos or galit ng Diyos dahil siya ay pag-ibig. Parehas yan. Ito ay two sides of the coin na may pag-ibig ang Diyos, may galit din ang Diyos. So sa Romans 1:16 to 17, yun ang love ng Diyos, at Romans 1 to 18, ito naman yung wrath, yung puot ng Diyos sa mga wala sa Kanya. Ito yung realization na dapat nating makita. In order for us to know how astonishing the love of God is, we have to know His holy wrath. Ito ay na-demonstrate ng Diyos sa cross. Na-display ang banal na galit niya sa kasalanan. Ito yung hindi maunawaan ng mundo. Akala nila ang Diyos ay malupit. Ang akala nila ang Diyos ay diktador, nangongontrol, mahilig magparusa. Akala nila galit lang ang Diyos, kahit walang basihan. Kaya ang resulta, nire-reject nila na kailangan nila ang Diyos. Hindi ko kailangan ng magkokontrol sa akin. Hindi ko kailangan ng isang mag-uutos sa akin at sasabihin ko ano ang dapat kong gawin. Yan ang tingin ng tao. Kaya ayaw nilang lumapit sa Panginoon kasi kala nila sila ay gagawing robot, malupit ang Panginoon sa kanilang mga ta. Pero sa katotohanan lang, may basehan ang galit ng Diyos. Ito ay dahil sa kasalanan. Pwede natin balikan ang chapter 1, 18 to 32. Dito ay very detailed si Pablo kung bakit merong banal na puot ang Diyos sa tao. Ito ay dahil sa kasamaan ng tao at pagtanggi sa katotohanan. Tinalikuran at pinagpalit ang tao ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan para sambahin nila. Sila ay nagkaroon ng maruruming pagnanasa at kahalayan sa isa't isa. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan, kabuktutan, kasakiman, maruruming pag-iisip, pagkainggit, pagpaslang, pagtatalo-talo, pandaraya at masasamang hangarin. Sila ay naging mapanirang puri. Sa modern na salita, ito ay chismis, nasusuklam sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayabang, mapagkatha ng kasamaan at suwail sa magulang. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso at di marunong lumingap sa kapwa. Gayunman, hindi lamang patuloy sila sa paggawa ng mga gantong mga bagay, sila rin ay sumasang-ayon sa mga gumagawa pa rin ng mga gantong bagay. Sila pa ay naghihikayat na magkaroon ng pagkakasala at tumalikod sa Panginoon. Ito ang tao. Ito ang nature ng tao. Ito ang kalagayan ng tao. Ito mga taong ito ay ang mga mismong tao na object ng galit ng Diyos. Pero itong mga tao na to, ito rin yung mga mismong tao na inibig ng Diyos. Itong mga tao na ito yung mga mismong mga tao na pinagkamatayan ni Kristo. Yes, binigay ng Ama ang kanyang anak para sa gantong klaseng mga nilalang. Hindi siya namimili ng malinis. Hindi siya namimili ng maayos, ng buo at walang kasalanan. Hindi siya namimili ng magaling. Hindi siya namimili ng matalino o mayaman o magaling makisama. Hindi siya namimili ng matulungin o masipag o relihiyoso.
Pinadala niya ang kanyang anak para pagkamatayan ang mga madudumi at mga magugulong tao. Pinagkamatayan ni Kristo ang nagtatakwil sa kanya. Pinagkamatayan niya ang pinagtatawanan siya. Pinagkamatayan niya ang mga sumusuway sa kanya, ang mga lumalabag sa batas niya. And this includes us, church. Yes, lahat tayo, ikaw at ako, kahit sino pa, kahit yung hinahanga natin mga pastor sa YouTube or Facebook, lahat tayo ay guilty sa kasalanan at nangailangan lang ng grasya ng Panginoon. Walang taong hindi lumabag sa kautusan ng Diyos. In fact, para mai-summarize ang kalagayan natin, sa nabasa natin sa chapter 1 kanina, nagbigay sa Apostol Pablo ng 7 definitions sa kondisyon ng tao sa harapan ng Diyos. Mababasa natin to sa verses 6 to 11 dito sa ating chapter 5 sa Romans. Sa verse 6, we are weak. Diba? Christ died while we were weak. Ano ibig sabihin? Mahihina? Hindi. Ibig sabihin, this speaks about our inability to save ourselves. Verse 6, we are ungodly. Hindi natin gusto ang Diyos. We hate Him. We reject Him by default. Hindi tayo maka-Diyos. Ayaw natin sa Diyos. Verse 7, we are unrighteous. Sinabi doon na madalang ang pagkamatayan ng tao, ang isang righteous. 'Di ba? Sabi, kung magkakaroon man ng pagkakataon na mamatay ang isang tao sa isang tao, may bigay niya ang kanyang buhay, madalang yon mangyari at yun pa ay parang isang righteous na tao. Pero, sinasabi dito, unlike sa ginawa ni Christ, implied na namatay siya sa mga unrighteous. So, we are unrighteous by default. Verse 8, we are sinners. Meaning, we are unholy. Ginagawa lang natin yung mga bagay na ayaw ng Diyos. Taliwas sa kagustuhan niya. Verse 9, we are the object of His wrath. Meaning sa atin nakasentro yung puot ng Diyos. By default, from our mother's womb, sinners na tayo. We are tainted by sin. Nag-aabide na ang wrath ng Diyos at hindi ang pag-ibig niya sa tao. Verse 10, we are His enemies. Meaning, we do things na tiliwas sa gusto at paraan ng Diyos. We defy His commandments. We disobey His word. We rebel. We resist Him. Hindi lang niya tayo tinitignan nakaaway, pero tayo rin tinitignan din natin siyang kaaway, mga kapatid. Kaya by default, ayaw natin sa Kanya. We are at enmity with God. Iniisip natin, ayaw natin magpasakop kasi papakailapan niya ako, bawal ko nang gawin yung mga gusto kong gawin. KJ na kasi ang Diyos. Kaya ang resulta, we challenge Him by doing what we want to do. Ginagawa na natin yung mga gusto natin, hindi yung kagustuhan niya. Pag sinabing siya lang yung dapat sambahin, ang ginagawa na lang tao, sasamba ng ibang bagay. Imbis na siya ay pasalamatan, hindi tayo nagpapasalamat sa Kanya, nagiging ungrateful pa tayo sa Kanya. Nagiging ingrato at ingrata tayo sa Kanyang grasya. We slander His name. We insult His character by twisting and distorting His very own image. It is us na supposedly we reflect Him because we are created by His own image. Ginawa niya tayong unique sa ibang mga creation niya na nasa atin ang batas niya sa puso natin. Alam natin ang tama at mali. Alam natin na may divine creator dahil sa paligid natin. Pero niyurakan natin ang ngalan niya by committing sin. Hindi natanggal ang pagiging Imago Dei natin, pero ito ay may bahid ng kasalanan. Sa bawat good works natin, may pumupulandit na kasalanan. Kaya sa verse 11, we receive reconciliation in Christ. Ang ganda, no? Pero by default kasi, we are estranged or alienated sa Diyos. Hiwalay tayo sa Diyos. Ito yung naging resulta. Naging malayo tayo sa Diyos. Kung paano natin na-picture si Adan na pinalaya sa Eden. Wala na siya doon sa commonwealth ng kanyang salvation, ng kanyang household. So ang resulta sa humanity, sa mankind nito, ay hopelessness.
ang resulta ay kawalan ng pag-asa. There is no way na magkaroon tayo ng pag-asa apart from God. But God. But God demonstrated His extravagant and astonishing love, His marvelous love to the hopeless people, to us, to the church, by sending His Son to die for the hopeless. He sent His Son to die for the weak. He sent His Son to die for the ungodly. He sent Jesus Christ to die for the objects of His wrath. He sent His Son to die for His enemies, to die for the strangers. Bakit? To show His love for us. To show His love for the church. Ito ang Diyos ng Old Testament. Ito ang Diyos ng New Testament. Hindi nagbabago. Ito ang Diyos na sinasamba natin ngayong araw. Ang Diyos na nag-uumapaw ang pag-ibig sa mga anak niya. Kaya we celebrate this very day. Binigyan tayo ng 52 days a year para makapagsama-sama, magkaroon ng kapahingaan at ma-celebrate ang kanyang pag-ibig sa atin. Ang punto, it is His great love that enables us to love Him. Hindi tayo inibig ng Diyos kasi iniibig natin siya. What matters is not our love for God, but the love of God for us. Hindi nagmamatter kung gaano mo siya kamahal. Ang may bearing yung pagmamahal niya sa'yo. Andito tayo ngayon. Sumasamba sa Kanya dahil mahal niya tayo. Kasi kung wala tayong, hindi tayo nakatanggap ng pag-ibig niya in Christ, wala tayo dito. Tatama rin tayo. Hindi tayo magkakaroon ng desire. Hindi natin maunawaan ang Ebanghelyo. Hindi tayo magkakaroon ng rejoicing spirit pag naririnig natin ang mga katotohanan ito. Sabi, di ba? His love was poured out in our hearts by His Spirit para maibig natin ang Diyos, sabi sa Jeremiah 31. Kailangan natin maging recipient ng pag-ibig niya, ng bagong puso. Dahil patay ang puso natin, patay ang spirito natin, kaya kinakailangan niyang buhayin ito by faith in Christ. Hindi natin ito maunawaan, sabi sa Corinthians. Hindi natin maunawaan ang kahit single spiritual thing. Dahil siya lang ang nagbibigay lang din ng enlightenment para maunawaan ito. Sabi sa 1 John 4:9-10, in this love, the love of God was made manifest among us, that God sent His Son into the world, so that we might live through Him. In this love that we have loved God, but that He loved us and sent His Son to be the propitiation of our sins. Not that we have loved God. Huwag natin ipagyabang na mahal natin ang Diyos dahil nagpe-fail yan. Ipaglilabang natin na recipient tayo ng pag-ibig niya dahil sa awa at grasya niya. We're spiritually dead. Pero dahil sa pag-ibig ng Diyos, pinadala niya ang anak niya para tayo ay bigyan ng buhay. We don't deserve para pagkamatayan ni Kristo. Tama? Meron po ba ditong deserving sa buhay ni Kristo? Ang ganda lang ng side note ni Apostol Pablo dito sa verse 7. Basahin ko sa magandang balita sa Tagalog. Mahirap bang yaring ialay nino man ang kanyang buhay alang-alang sa isang taong matuwid, kahit na maaaring may mga has na gumawa nito alang-alang sa isang mabuti. Di ba? Sabi na ni Pablo yun. Ang hirap ibigay yung buhay. Considering pa, itong tao na to ay mabuti. Pwede pa niya siguro makonsider yon. Or,
Kung kapamilya nyo yun, sige, di ba yung anak, ay yung tatay, yung nanay, pwedeng ibigay yung buhay. Tama naman yon. Kaya niyang ibigay. Pero yung pagkamatayan ng isang tao, ibigay niya ang buhay niya sa isang masamang tao, yung most wanted criminal. Pagkamatayan ng isang tao, yung kaaway niya, parang malabong mangyari. Wala pa tayong nakikita na sinama ka ng isang tao na patunayan sa korte, kailangan niyang masilya elektrika, tapos sinabi mo, ako na lang, bigay ko yung buhay mo. Parang wala pang ganun. Ito yung sinasabi ng scripture natin. Ito yung ginawa ni Kristo sa atin. Pinagkamatayan niya tayong mga kaaway niya. Hindi tayo lumaki o tumanda ng gusto na natin si Kristo. Ang tingin natin kay Kristo, kaaway natin siya. And this truth will cause us to celebrate His amazing love. Diba? Rason yon para i-celebrate natin yon, na magkaroon tayo ng rejoicing heart. If we have something to boast of, it is Christ and Him crucified. Dahil sa ginawa niya, by faith, we are recipients ng amazing love ng Diyos. Kaya ang challenge sa atin, as we celebrate His love, we walk in love as God loved us. Walk in love. Sabi nga sa Ephesians 5:2, walk in love as Christ loved us and gave Himself up for us, a fragrant offering and sacrifice to God. As recipients of God's amazing love, we have to demonstrate the love of God to our neighbors. Dahil meron tayo naka-receive tayo ng amazing love, extravagant love ng Diyos. Pero ang mangyayari sa atin, we have to demo. We have to apply this love of God. We have to show, to display the love of God to your neighbors. Hindi yung ganito ako mag-ibig, ganito ako magmahal. Hindi. Dapat ipakita natin kung paano magmahal ang Diyos. Inelaborate pa nga ni Paul ito, yung biblical love, na dapat nating lakaran sa 1 Corinthians 13, 1-3. Sabi nga, if I speak in the tongues of men and angel, but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbals. Yung sinasabihan niya dito yung maraming mga super apostles, tapos nagtatangs, tapos hindi kinikilala si Paul as apostol, hindi kinikilala yung writings ni Paul, yung teachings ni Paul. Nagtatangs lang sila, they hate Paul. Kaya sinabi ni Paul, if I speak in tongues of men and of angels but have not love, I am a noisy gong or a clanging cymbals. And if I have a prophetic power and understand all mysteries and all knowledge, and if I have all faith so as to remove mountains. Lagi natin kinakanta, no? Yung kaya natin gumawa ng miracle, parang ganon. But have not love, I am nothing. Kahit gaano ka kagaling, gumawa ng himala, pero walang pag-ibig, I am nothing. Number 3, verse 3, if I give away all I have, and if I deliver up my body to be burned, ibig sabihin, ibigay mo man yung sarili mo, isacrifice mo man ang buhay mo, but have not love, pero hindi yun driven ng love ng Diyos, I gain nothing. Yun ay useless. Nakita po ba natin? Dito pa lang yun. Pagdating ng 1 Corinthians 13, 4-6, love is patient and kind. Love does not envy or boast. It is not arrogant. Hindi nagyayabang si Kristo. Hindi niya iniyabang na Diyos siya, na makapangyarihan siya. Hindi niya hinangad na maging tanyag siya o magkaroon siya ng glory sa mundo. Ang gusto niya lang mag-glorify ang Ama. Verse 5, or rude, it does not
insists on its own way. It is not irritable or resentful. Ang pamumuhay ni Kristo ay ayon sa gustuhan ng Ama. Hindi siya nagrereklamo, bakit may mga sufferings? Ba't may mga trials ako? Pero He loved what the Father wills. Kung ano yung kagustuhan ng Ama, dun lang din siya namumuhay. Sa 6, love is not, it does not rejoice at wrongdoing, but rejoice with the truth. Ano ibig sabihin nito? Dito nagkakaroon ng nami-misunderstood, may misconception. Akala nila pagmahal o umiibig ang Diyos, iniibig ng Diyos ang isang tao, para nakikita nila na tinotolerate ng Diyos ang pagkakasala or pagsuway ng tao na yon. Sabi nga sa Confession of Faith natin sa chapter 11, parang isang ama na nagdidisiplina sa anak. Sa Hebrews 12:6, for the Lord disciplines that He loves. Ayaw mo bang disiplinahin ka ng Diyos? Kasi iniibig ka niya. And chastises. Pinapunish niya, pinarurusahan niya every son whom He receives. Siyempre, hindi ito yung judgment. Ang punishment na nandito ay sanctifying work para tayo ay matuto, para tayo ay lumago, na hindi na natin gawin, ma-mortify na natin yung mga maling desisyon, maling kilos natin. Hindi pwedeng walang pagdidisiplina o pagpapunish sa mga anak ng Diyos. Kung talagang sa Diyos ka by faith in Christ, we recognize His corrections, His punishments, para mahubog tayo kung ano ang gusto niya sa atin at ito ay makonform tayo kay Kristo. Di ba? Pag pumasok ka sa PMA, yung rules ng PMA, ang gagawin mo, hindi yung pagiging slouchy mo, pagiging lousy mo. Kasi hinuhubog ka doon sa kanilang standard. Tayo, nakapasok lang tayo sa kingdom by the standard of the righteousness of Christ, sa kanyang obedience. Pero madumi pa ang puso natin. Kaya ang ginagawa, we are being cleansed by God through our sanctification. Nililinis niya tayo. At ang completion ng paglinis niya ay doon sa glorification. Ano pa? Lastly, love bears all things, believe all things, hope all things, endures all things. Ang tunay na nakatanggap ng pag-ibig ng Diyos at nagmamahal sa Diyos ay nagpe-persevere. Nagpapatuloy. Kahit na nasa gitna ng sufferings, naniniwala at umaasa pa rin siya sa pangako ng Diyos. Kahit nakalugmok sa kasalanan, may pag-endure at pag-anticipate na magpatuloy by repenting and asking for forgiveness. Mga kapatid, kung tayo man ito, kung tayo man ang nasa situation na ito na alam nating naglalaro tayo sa kasalanan, lumalangoy tayo at may pleasure tayo sa ginagawa nating mga bagay na taliwas sa kagustuhan at salita ng Diyos, repent, kapatid. Go back to the gospel. Go back to Christ. Tignan mo ulit yung pag-ibig ni Kristo na pinagkamatayan ka while you were still weak and His enemy. Tignan mo ulit yung mayamang grasya ng Diyos na regalo niya sa iyo sa kaligtasan. Balikan mo ulit yung delight na naging dulot nito sa iyo. I-compare mo yung delight mo ngayon sa kasalanang ginagawa mo versus sa delight na binigay ni Kristo sa iyo. Remember, we are called His beloved children of God. We are His beloved children. We are called to imitate Him. We are called to walk in light. We are called to obey, not to resist God. We are called to give up our fleshly desires. Ang binigay niya sa atin ay eternal delight. Ito ay kanyang buktong na anak na si Jesus Christ. Kaya we have to repent and believe the gospel daily. Remind ourselves, mga kapatid, sa pag-ibig ng Diyos, na kahit hindi mo pa naintindihan, kahit di ka pa buhay,
pinagkamatayan ka na niya. At sa wala pa kay Kristo, ang tanong ko sa'yo, bata ka man, ano man ang edad mo, na kanino ang pag-ibig mo? Nasa mundo ba? Nasa laman ba? Na kanino ang pag-asa mo ngayon? Sa trabaho mo? Sa talent mo? Sa galing mo? Sa mabubuting ginagawa mo? Alam mo to, mga binabanggit ko, ni isa ang magliligtas at magsasalba sa iyo. Kahit gaano ka kagaling, kahit gaano ka karilyoso. Sabi kanina, by default, you are in a total inability state na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin. It is only Jesus Christ alone can save you. Kung wala ka pang faith kay Christ, ito na ang araw ng kaligtasan mo. Ino-offer niya ang kaligtasan na ginawa niya sa cross 2,000 years ago. Panampalatayaan mo ang pinagkamatayan niya. Na pinagkamatayan niya ang iyong kasalanan. Siya ang tumanggap ng parusa ng dapat mga makasalanan ang tumanggap. At pagsisihan mo ang kasalanan mo, talikuran mo ang buhay mo ngayon na ang pag-ibig at pag-asa ay hindi si Kristo. I bet hindi si Kristo yan. Kung hindi si Kristo ang iniibig mo, ang mundo, ang sarili mo ang iyong iniisip, ang iyong iniibig. Run to Christ, kaibigan. Hindi ito dapat ipagmamayapa. Ito ang oras, ito ang tamang oras para tanggapin mo ang Ebanghelyo. Hingiin mo ang awa ng Diyos para maligtas ka sa grasya niya through His Son, Jesus Christ. You don't need new set of friends. You don't need new set of new environment or New Year's resolution. Ang kailangan mo ay regeneration. Ang kailangan mo ay pananampalataya. Ang kailangan mo ay kaligtasan. Ang kailangan mo ay reconciliation in God by faith in Christ. Siya lang ang daan para makatungo sa Ama. Para ikaw ay maligtas. Siya lang ang kayang mag-secure ng kaligtasan natin. And this leads to our second point. Christ, through His death, brings reconciliation that secures the salvation. Christ, through His death, brings reconciliation that secures the salvation. Si Kristo, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan, ay nagdadala ng pagkakasundo na nagtitiyak sa kaligtasan. It is Christ, the object of our faith, who gives life to the ungodly, to the unrighteous and sinners. Kinailangan ang kanyang kamatayan, take note, para tayo ay mabuhay. Christ willingly and eagerly, with a rejoicing heart, come to the world to save us by dying on the cross. He reached out who are afar with God in the state of humiliation. Yung incarnation, humiliation para sa kanya yun. Dahil nang mawalay siya sa kapangyarihan, sa trono, sa piling ng Ama, isa ng pagbababang loob na yon, mga kapatid. The Holy God-man died for those who lives unholy. The perfect God-man died for those who despised His perfection. The loving and gracious God-man died for those who were hostile to Him. Sa kamatayan ni Kristo, pinagkasundo niya ang banal na Diyos at ang mga masasamang tao, ang masamang sangkatauhan. In short, ang sinasabi ni Pablo dito ay si Christ ay nagdala ng reconciliation between God and man. Ang punto, God has appointed Christ as the reconciler between the holy God and the holy mankind. Christ became the pacifier for God's wrath. He became the peacemaker
by being the propitiation of our sins. At itong atoning act ni Kristo na ito ay eternal. Hindi ito temporary, mga kapatid. Nung siya ay namatay dahil sa penalty natin, siya yung naparusahan. Thank you po. Nailipat sa kanya ang galit ng Diyos na dapat sa atin dahil sa mga kasalanan natin. Ito yung reality ng Romans 6:23. For the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life in Christ Jesus our Lord. May kabayaran ang bawat kasalanan, at ito ay kamatayan. Totoo po ito, namatay si Kristo hindi dahil sa wala lang, pero dahil sa kasalanan na ginawa natin. Sa Old Testament, gumawa ang Diyos ng sacrificial system para ibsan yung puot niya sa kasalanan. Matakpan o maremedyohan man lang. Pero dumating yung panahon, yung New Covenant, na hindi na goat, hindi na bulls, hindi na lambang sa sacrifice para sa mga kasalanan na kinukomit ng mga tao. Ito na ay si Jesus Christ, His Son, the ultimate lamb sacrifice para sa kasalanan ng mga tao. So, ang binibuild dito ni Pablo ay ang pagiging substitutionary atonement ni Christ for the sinners. Christ took all and every punishment we deserve when He died on the cross. Wala siyang itinirang kasalanan sa iyo at sa akin. Lahat yan ay nilinis sa record ng Diyos. Ito ay very essential truth, mga kapatid. Dito naka-anchor lahat ng doctrines na alam mo. Dito nakaugat yung mga benefits na meron ka, na meron tayo. Ito yung tinatayuan natin as a believer, na kung sino ang naniniwala sa ginawa niya ay magkakaroon ng buhay. At hindi mapapahamak dahil sa kamatayan ni Kristo sa cross. Dahil sinalo niya ang punishment na dapat sa atin. Yung sayang-saya tayo sa paggawa ng kasalanan, yung moment na tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala, naisip natin na may commit ito, isipin natin yung moment na nagre-rejoice siya dahil once and for all, malilinis ka niya. Once and for all, siya na yung gagamiting sacrifice, hindi na ikaw, hindi na tayo. Hindi na tayo yung parurusahan. Sa Kanya na ibabagsak yung puot ng Diyos. 100% puot ng Diyos. Kaya ang ganda sa chapter 8:1, sa lahat ng may pananampalataya na tunay at sincero sa paglapit kay Kristo, wala ng condemnation. Yes, dito, pwede tayong i-condemn ng ating kapatid, lalo na yung mga unbelievers. Pero, pagtapos natin sa mundo, there is no condemnation. Ganito ang pag-ibig ng Diyos sa tao. Hindi siya nagtotolerate. It cost Him to send His Son to die for the sins we committed. His innocent Son. His Son who knew no sin. Itong substitutionary atonement act ni Kristo ay nagdala sa atin sa pagkakasundo sa Ama. Sa reconciliation. Sa state natin ngayon. Hindi lang tayo niligtas, pero may kasunduan na tayo, may relationship na ulit tayo. Reconciled. Sino rito yung nag-away? Na magkaibigan, mag-girlfriend, mag-boyfriend, mag-asawa? Diba? Pag iba ang feeling nyo, pag kayo ay apart, pero kung kayo ay reconciled, heaven. Itong by faith, may glimpse tayo ng heaven by faith in Christ.
We are reconciled through His death by faith. Ang kamatayan ni Kristo ang nag-secure at mag-e-ensure ng kaligtasan natin. Kung tayo ay na-reconcile sa Ama, wala nang alisan. Secured, ensured na tayo ay sa Ama. Ganon ang pag-ibig ng Diyos. Kung mapapansin nyo, may verb tenses sa 6 to 11. This speaks about the three tenses of our salvation. Yung iba ay tawag the three phases or three stages of salvation. Ito yung justification, sanctification, and glorification. Kalimitan ang alam natin or alam na nagkaroon tayo ng muang sa kaligtasan ng hanggang justification lang. Or yung iba naman, nag-justify doon sa ending natin. Doon na magkakaalaman kung ikaw ba ay justified o hindi. Pero tignan natin, no? Kung paano inayos ni Paul yung scripture para sa tatlong tenses of salvation. Verse 9, since therefore we have now been justified by His blood. Past tense. Ito yung historical, ginawa ni Kristo. Much more shall we be saved by Him from the wrath of God. Future tense. Much more shall we be saved. We will be saved. Future tense. For if while we were enemies, we were reconciled to God by the death of His Son. Past tense. So itong portion na ito ay nagsesecure na tayo ay saved sa past and future salvation. Yung justification and glorification. Dito sa next portion, dito magiging practical because this speaks about our sanctification, our present salvation. Much more, now that we are reconciled. Kung meron tayong i-claim, we claim that we are reconciled by faith in Christ and Him crucified. Now that we are reconciled, shall we be saved by His life. More than that, we also rejoice in God through our Lord Jesus Christ, through whom we have now received reconciliation. Reconciled na tayo ngayon. Di ba nga, may access na tayo, may peace na tayo, may love na tayo. Ang sinasabi dito ni Paul, reconciled ka na kasi. Dahil sa substitutionary atonement or sacrificial lamb na si Kristo by faith. Ano meaning ni Paul dito? Sinasabi ni Paul, kung sa kamatay ni Christ ay na-justify tayo by faith at tayo ay ligtas sa pwedeng danasin natin sa eternal death dahil sa wrath of God, sa kasalanan, ano pa kaya ngayong reconcile tayo? Ngayong very day, very moment na ito. Ito yung dapat nating i-rejoice. Ito yung dapat nating ipamuhay. Na ano pa kaya ngayon? Kaya kung meron kang pinagdaraanan sa pamilya mo, ano pa kaya ngayon? Reconcile ka sa Ama. Our justification by faith will surely lead to sanctification and will surely lead to glorification. Hindi pwedeng maputol to, mga kapatid. Ito ang essential truth na dapat natin araw-araw ma-meditate. Thank you. Thank you po. So, implication for us, knowing these truths, is to rejoice in this life. Kaya ang challenge sa atin ngayon, live a rejoiceful life in the Lord in every phase of our lives. Kung sa 2023, ang daming bumps, ang daming humps, ang daming trials, ang daming pangyayari. Hindi perfect yung lakad natin. Nasasadlak tayo sa kasalanan, disobedience, nape-persecute tayo. Huwag nating asahan na 2024 ay magiging, ano yung sinasabi? Taon ko to. Hindi mo taon to. Taon ng Diyos. Ito para sa buhay mo.
Meron pa siyang pagkakataon para mabago ka through trials and sufferings. Huwag mong angkinin ang June. Sa akin yun. Hindi, joke lang. So, ang challenge sa atin, we have to live a rejoiceful life in every situation and phase of our lives. Kahit na nasa sufferings tayo, we rejoice because we have hope. May sakit ka man ngayon, we rejoice because we have hope in Christ. Na finally, mawawala na tayo sa fallen body na to. At makakasama na natin ang Creator natin, ang bridegroom natin. Kaya halos lahat sa Scripture, maraming mababasa na we have to rejoice in the Lord. By faith, we are transferred from the misery of the world, from the misery world, to the rejoicing kingdom of Christ. By faith, we are transferred from the misery world, from this misery and fallen world, to the rejoicing and hopeful kingdom of God. Full of hope of kingdom of God. Di ko sinasabi na wala na tayong misery na madaraanan. Pero our joy shouldn't be darkened and surpassed, overpowered, overtaken by the anxieties that the world gives. Hindi ka pwedeng tumigil sa pagiging Kristiyano mo pag may problema ka. Hindi ka pwedeng huminto sa paglakad mo sa pagsunod. Pag ikaw ay meron ng mga trials na nadaraanan, kailangan natin to sa buhay. Ano sabi sa Ephesians 1, Romans 5:1-5? Kailangan natin to kasi this produce character. Character ba ni Simon yon? Character ba ng kusino man yon? Ng sino-sino? Hindi. This will produce the character of Christ in us. Yun yung ating goal. Ma-conform tayo, hindi yumaman, ma-conform tayo. Gamitin natin ang 2024 para sa ating sanctification. Gamitin natin ang dadaan natin mga problema para tayo ay mabago. Hindi gumaling sa pagtakbo. Actually, mandate sa atin ang maging rejoiceful. Sabi sa Philippians 4:4, rejoice in the Lord always. Again, I will say rejoice. Utos ng Lord sa atin ito. Sabi pa nga na Isaiah 61:10, I will greatly rejoice in the Lord. My soul shall exult in my God, for He has clothed me with the garments of salvation. He has covered me with the robe of righteousness. Ano sabi ni Isaiah? Here's the thing. God called us to rejoice in Him, for us to praise Him and glorify Him and thank Him and exalt His name. Sabi na Isaiah, nagre-rejoice siya at ang implication ng kanyang pagre-rejoice sa kanyang natanggap na salvation ay ang pagkanyang exaltation sa ngalan ng Ama, ng Diyos. Hindi ka makakapagpuri sincerely, makakapagsalamat sincerely kung hindi ka nagre-rejoice sa Diyos. Kung hindi ka nasasayahan sa Diyos, hindi ka makakapagpuri sa Kanya. Kung hindi natin na-appreciate itong mga truths na to, paano natin siya sasambahin? Paano natin siya pupurihin? Wala tayong basehan. Kaya binibigay niya itong mga theological na mga katotohanan na to. Mahirap man intindihin. Kasi ito yung magiging basehan kung bakit tayo maawit ng mga himno. Bakit tayo nagpapasalamat sa Kanya. Bakit tayo nagpupursige at naniniwala sa Ebanghelyo at nagpe-praise sa Kanyang pangalan. Dito tayo nababago, mga kapatid. Namomortify natin yung discontentment natin kasi siya na ang contentment natin. Namomortify ang fear natin kasi we have hope in Christ. Namomortify na ang zealousness natin sa Panginoon
Kasi these truths fuel us to rejoice in the Lord. Hindi na tayo tatamarin. Hindi tayo lalamya. Hindi tayo magiging watchful. Hindi tayo magiging eager na tayo sa pagsamba sa Kanya, pag-ibig at pagsunod sa Kanya. Kasi itong mga truths na to ang magsisindi sa atin, magpupush sa atin forward to rejoice in the Lord. Church, napakahalaga sa atin ito. Lagi natin naririnig, pero ang gusto ng Panginoon, sumasamba sa Kanya with a rejoiceful heart. Diba nga, ang gusto niya pag nagbibigay sa Kanya with a cheerful heart. Yung kanina, kung nagsiserve tayo sa Kanya, with love dapat. Kasi kung nandito tayo at wala tayong pag-ibig, ang hirap magpuri sa Panginoon. At ang kagandahan ng love ng Diyos, contagious. Nakakahawa. This makes us to set our hope in Christ always and rejoice in our new life. Hindi na tayo mag-iisip na paano ba yung gusto kong dating buhay. I-commit ko yung dati kong mga pleasure. Hindi. Kasi meron ka ng bago na kinakagalakan. At ito ay si Kristo at ang kanyang kamatayan, ang ating reconciliation sa Ama. The love of God for us is our treasure. 2024, kung meron tayong aspire or desire, ito yung makita pa natin yung pag-ibig ng Diyos sa Kanyang salita. Yung yumaman tayo sa kaalaman sa Kanya. Dahil ito yung pag-ibig niya sa atin. Nire-reveal niya ang sarili natin through His Son. By the Scriptures. At kung ganito ang magiging lente natin, bawat isa, this rejects the arrogance. This rejects the pride. This rejects division. Slothfulness sa church. Disobedience sa church. Unloving sa church. Kaya kung meron akong iiwan sa inyo na verse, na passages, sabi sa Lamentation 3:22-24, the steadfast love of God never ceases. Doon pa lang, one-liner na yon, grabing pag-asa at comfort na meron na magdudulot sa atin. Sundan pa natin, His mercies never come to an end. Nagkaroon ka na ng end, ang kanyang pag-ibig ay tuloy-tuloy pa rin sa'yo. Karoon ka ng end sa business, may end ka sa trabaho, may end ka sa relationship, may end ka sa iyong pera, sa iyong pinaglalaban, natalo ka. Pero yung kanyang awa, unfailing yun. They are new every morning. Great is your faithfulness. Kahit unfaithful tayo, tinawag pa nga tayong prostitute ang kanyang mga anak. Dahil ang dami nating gusto. Ang dami nating gustong i-idol. Ang dami nating wino-worship. Sarili na lang natin. Pero He remains faithful. The Lord is my portion, sabi. Says my soul. Therefore, I will hope in Him. Mga kapatid, hindi po madali ang buhay Kristiyano. Pero lagi nating iisipin na He is our portion. We belong to Him and He belong to us. Ang maganda pa dito, hindi tayo in-isolate sa bawat kanya-kanyang bahay. Magpuri kayo at susundin ko kayo isa-isa. Hindi. Pupunin tayo corporately as a body. At tayo ay maglalakad, magpapatuloy, hindi rin isa-isa. Ito ay as a church, as His body, functioning
by your imperfections, functioning sa mga imperfection na kaya mong gawin, pero empowered by the Spirit. Nawa maging pag-asa natin palagi ang mga katotohanan ito, ang pagkamatayan ni Kristo by faith, ay we rejoice sa reconciliation, ang hope na meron tayo sa Ama. Let us pray. Maraming salamat, Panginoon, sa umagang ito. Nawa maging